Habang mapalubog ang araw, naglalakad kami ni Jude dito sa malawak na kugunan. Tahimik, mahangin at parang bagal ng oras. Hindi namin sigurado kung ano ang naghihintay. Pero yun ang maganda sa ganito, yung hindi mo alam kung ano ang susunod. Samahan nyo kami mga kawild. Tingnan natin kung saan kami dadalhin ng gabing ito dito sa malawak na kugunan. Inabot na tayo ng dilim mga kawild. At dito napadaan tayo sa natitong sapa pero tuyo na ngayon. Pero syempre maghahanap muna tayo ng pagkain. Baka may mga kung ano dito, mga freshwater crab o kaya freshwater shrimp. Maging pagkain natin ngayong gabi. Hindi pa kayo nakakahanap mga kawild ng spot na pagpapahinga namin ngayong Ito gabi. mga kawild, nakachamba tayo ng isang ulang. Ayan o. Sana. Ayan o. Uli. 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 Grabe mga Uli. Ulang, freshwater shrimp. Ay, naninipit din. Nisipit niya ako mga kawild oh. Naninipit din pala. Kaya malaki. Ay, so, Laki. Sarap yan. if there's one, there's more. May kasabihan tayong mana mula sa mga manidi. Kaya Igwa ka atib. Isa ka supig, igwa ka atib. Hindi tayo magugutom ngayon mga kawild. Kanap tayo. Ito. Hawali na. Ayos. Meron? Mayroon. Isa. 1-0. Ano pa? Ano pa? Aray ko. Sinipit ako. Dalawa. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Sinipit ako. Aray ko. Kailangan natin lalagyan, Jude. Ano pa yung lagaan? Talian na lang natin. Tali natin. Sige. Yes. Aray ko. Sakit din ano. Hindi ko matanggal. Pakita mo dito. Dito. Camera. Seryoso sila mga kawild. Huwag na wag mong bibiruin. Ano yun yung tig-isa? Sabi mo. No. Talagang. Naliit yan. Aray ko. Malipit. Halos sa punit ng balat ko. Aray ko. Talagang. Grabe oh. Napakaliit ang mga kawild ng sipit. Pero grabe kung kumagat. Dugo oh. Talagang. Sugat din. Spoil oh. Uli. Wow. Grabe. Ito mga kawild, pangalawang ulang na nahuli natin. Pangalawa. Dati kasi ito mga kawild, sapa. Kaya lang tag-init, medyo hibas na siya. Kaya mabilis nang mahuli yung mga hipon. Oh, malaki yun. Malaki. Uli. Uli mga kawild, pangatlo. Yes. Ayan mga kawild oh. Wala. Meron pa dito. Ito. Ito. Maliit yung isa. Maliit. Uli mo na, Richard. Yeah. Uli, walang kawala. Ang haba ng ano yung mga kawild. Itong isa. Lakas. Ay, bumalik. Ay, iba. Naroon. Sila nadali ko Harap ako dyan eh. Tara, pabalik. Huli. Dalawa na. Yes. Habang naghahanap kami ng ulang dito sa natuyong sapa, napansin namin na kahit kaunti lang ang tubig, may mga buhay pa rin na natitira. Alam nyo ba mga kawild, yung mga ulang o freshwater shrimp, kadalasan lumalabas sila sa gabi dahil mas ligtas sila sa mga mandaragit at mas madali silang makahanap ng pagkain sa dilim. Kaya ilaw lang at syaga ang puhunan dito. Ngayon, tinututok namin ang ilaw sa mababaw na tubig. At kapag may nakita kaming gumagalaw, saka namin dahan-dahan kukunin gamit ang kamay. Hindi pwedeng biglaan, kailangan maingat kasi mabilis silang nagtatago sa ilalim ng bato o putik. Minsan, kahit akala mo hawak mo na, makakatakas pa rin sila. Pero ganun talaga, bahagi ng paghahanap ang paghihintay at pagkatyaga. Kayo mga kawild, nasubukan nyo na po ba yung ganitong uri ng panghuhuli? O masanay kayo sa lambat o may ibang ginagamit? At kung kayo po ang nandito sa sitwasyon namin ni Jude,
Anong diskarte ang gagawin nyo para mas maraming mahuli? I-comment nyo lang dyan sa baba mga kawild. Gusto naming malaman yung mga karanasan at ideya nyo. Baka sa susunod, masubukan din namin ang mga tips na ibabahagi nyo. Pupunta tayo dun sa tribo. Yun talaga yung pakay natin. Yung tribo dyan na maliit na sinasamahan natin sa panguhuli ng mga alimango. Baka nandyan sila. Hindi tayo makikitulog ngayong gabi. Samahan nyo po kami kasi mamaya lulutuin natin yung nahuli nating freshwater shrimp. Let's go. Opo. Gandang gabi. Tulog na yata, walang ilaw. Magayon na takip. Abandon na sila mga kawild. Wala na. Ay, naglipat na. Ay, wala na nga. Wala na. Tayong inabot mga kawild. Naglipat na sila Ibig mga kawild. sabihin ay tayo lang dito ngayon. Tayo lang dito. Wala. Kung sakali man nagdagat sila, dapat sana may mga gamit sila. Walang gamit ano? Wala na, wala nang gamit. Alis na talaga. Ay, wala na. Naglipat na sila mga kawild. Wala na mga kawild. So yun mga kawild. Sila talaga yung sinadya natin dito kaso wala na. Pagdating natin wala na. Naglipat na sila. Anong plano natin? Dito na tayo matulog. Dito na tayo mapahinga. Tapos bukas natin lutuin yung pagkain natin. Bukas na. Sige. Yung mga kawild, oh. Yan. Oh, yun. Takas na, oh. Takas na. Kita takas. Pang ulam kayo bukas. Ano pa? Oh. Rantig, arit ko. Ito mga kawild yung mga nahuli natin. Malakas mangurot. Sige, sige. Oh. Yun. Tara na. Dagan din natin. Pinapay muna ang pagkain natin ngayon mga kawild. Bukas na tayo magluto. Kasama pagluto. Lutuin sana namin yung kunwari ito yung tribo. Pinakang surpresa namin sa kanila kaso umalis na pala sila. O bukas, samahan niyo po kami. Yung adventure natin, tuloy-tuloy natin. Sabi din kami mga kawaid tutulog kasi pag dito, ang ikli nito, oh. Hindi tayo makituloy ng maayos, baluktot tayo nito, baluktot. Duyan tayo. Yung mga dala naman kami duyan. Dahil gabi na rin, nagdesisyon kami ni Jude na magpahinga na. Sa duyan kami natulog. Walang ilaw. Maliit lang na apoy, pangtaboy ng lamok at niknik. Kinabukasan, maaga kaming bumaba papunta sa dagat. Doon kami naligo ni Jude para mawala yung pagod namin kahapon sa paglalakad. Habang naliligo kami, napaisip ako, ganito pala talaga minsan sa paglalakbay. Hindi lahat ng plano natutupad. Katulad ngayon, hindi namin inabutan ang tribo na sinadya namin ngayon. Pero may kapalit na karanasan na hindi mo rin makukuha kung hindi ka tumuloy. Kayo mga kawild, naranasan nyo na rin bang may puntahan kayo pero wala yung inaasahan nyo? Anong ginawa nyo? Umuwi na lang o naghanap ng ibang paraan para maging sulit ang lakad? Sa amin, kahit wala yung tribo, patuloy pa rin ang kwento.
Kaya tayo mga kawild. Sayang, di natin inabot yung tribo. Yun talaga sana ang plano natin. Lutuin natin yung mahuli nila kagabi. Tapos, bodel fight kasama ang tribo. Kaso wala na, lumipat na sila. Hindi namin alam kung saan sila lumipat. Ganun talaga mga kawild ang kultura ng tribo. Kapag ayaw nila doon sa lugar, gusto nila lumipat, yung mga bahay nila, iwanan lang naman nila yan. Kaya satisfied na sila na yung tirahan nila, ganun lang kaliliit. Kain tayo mga kawild. Sarap ito mga kawild, crayfish. Hipon at tabang. Tabaan nyo. Ano tayo mga kawild? May kamatis, may siling lara. Sarap mga kabal. Kaya kami nagdala ng pang-Ricardo para sana makasalo yung mga katribo natin. Kaya lang pagdating natin, wala na sila, umalis na sila. Ito naman mga kawal yung balikunon. Sil sa tabang. Balikunon. Ayun. Sarap ito. Pangisaw, laki oh. Basta. Crispy pag kinain mo kasama ang sil. Gulay naman natin ay inihaw na talong. Tatag mga kabal, pag nasa ganitong lugar ka, relax na relax. Tapos yung bang parang wala kang isipin kundi ang kumain lang. Sarap ng hangin, ganda ng tanawin, tahimik. Sarap mabuhay na walang problema. Lalo na sana kung mura lang ang bilihin. Ang sarap mabuhay. Sabi ng tribo, pag naghahunting sila, hindi nila kailangang magdala ng kaldero. Kawayan lang, sapat ng lutuan nila. Kaya ngayon, nasubukan natin talaga yung sinasabi nila. Kaya nga pala, meron sana kaming ibigay sa tribo. Kaya lang, dahil nga sa wala na sila, baka next time, pabigyan namin sa kanila. Sarap ng gantong buhay, kabal. Fresh mong hinuli mula sa kalikasan ang iyong kinakain. Ganito yung gawain ng tribo. Hindi lang sila madalas magluto ng merkado, hindi katulad ng gawa natin ngayon. Mga minsan babalik ulit tayo dito para tingnan kung bumalik sila. Kasi may sistema nila, bumabalik din sila kung saan sila nagbahay pag narito na uli ang trabaho nila. Nabusog ako doon, sobra. Sana nabusog din kayo mga ka-wild. Ito ang buhay. Sarap. Tikman natin itong balikunon. Kaya ano to, di ko mailarawan sa isip kung gaano kasaya yung buhay sa paraiso noon. Kung naiwala. Nakasarap.